Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapantalan. Ako si Eunice Samonte. Samahan niyo po kami sa Balitaan sa Pantalan. Hatid sa inyo ang mga kaganapang ating nakalap sa loob at labas ng pantalan. Simulan na natin ang Balitaan. Sa ulo ng mga nagbabagang port balita. Port Management Office ng Surigao nakapagtala ng highest revenue sa taong 2023. Port Management Office ng Misamis Occidental ginawaran bilang most outstanding stakeholders ng Department of Education. International cruise vessel na Resorts World 1 masayang sinalubong sa Manila South Harbor. Ambassadors to the Philippines ng Nordic countries mula Sweden, Finland, Norway at Denmark mainit na sinalubong ng Port Management Office ng Northern Luzon. Simbolo ng Filipino brand of service na mabuhay gesture, ibinahagi sa mga empleyado ng Port Management Office ng Masbate. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Bagong Pilipinas Kick-Off Rally, matagumpay na naisagawa sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society. At maki-food trip at laugh trip sa sikat na food street market sa Tondo. Yan at marami pang iba dito lang sa PPA ngayon. Para sa unang balita, nakapagtala ang Port Management Office ng Surigao ng pinakamataas na kita o revenue mula nang ito itatag noong 1977. Bunso nito ng patuloy na pagtaas ng operasyon ng private ports dahil na rin sa paglago ng industriya ng pagmimina sa rehiyon ng Caraga. Ang balita iulat ni Jel Manalo. Ipinagmamalaki ng Port Management Office ng Surigao na muli itong nakapagtala ng kanilang highest revenue na kung saan nahigitan nito ang target na kita bago magtapos ang 2023. Sa ulat ng PMO Surigao, noong ika-30 ng Nobyembre 2023 ay nakapagtala na sila ng higit 600 at 64 na milyong piso na revenue collections. Mas mataas anya ito ng 2 milyon sa kanilang target na 662 million pesos. Sa pagtatapos ng taon, may kabuang 695,837,000 at 849 pesos na kita ang nasabing PMO. Ang kahangahangang pag-usbong ng kita ay maaaring may paliwanag sa patuloy na pag-unlad sa sektor ng pagmimina sa nakaraang taon. Ang malakas na produksyon ng nickel at ang patuloy na pagtaas na paligdigang demand ay ang pangunahing dahilan kaya mas lalong lumakas ang bintahan ng nickel sa world market. Kaya naman, mas maraming dayuhan barko ang nagkarga sa mineral products sa mga private ports. We try to establish good relationship with them, kaya nga meron tayong create na private port monitoring and inspectorate team wherein on a regular basis pumupunta po kami sa mining areas sa private ports nila para matulungan sila at ma-establish natin yung good working relationship with them. Naging maganda rin anya ang financial impact nito sa rehiyon ng Caraga, partikular sa Surigao del Norte, Surigao del Sur at Dinagat Islands. Jel Manalo para sa PBA TV. Pinarangalan bilang isa sa pinakamahusay na stakeholders ng Department of Education o ZAMIS ang Port Management Office ng Misamis Occidental o ZAMIS. Ito na ang ikalawang beses na nakatanggap ng parehong pagkilala ang PMO Misamis Occidental o ZAMIS. At para sa buong detalye, nagulat si Paul Kalayag. Ginawaran bilang isa sa most outstanding stakeholders ng Department of Education o Misamis City Division ang Port Management Office ng Misamis Occidental sa ginanap na Brigada Awards nitong January 19, 2024. Ginawad ang pagkilala dahil sa walang humpay na pagbibigay ng suporta ng PMO Misamis sa mga programa at proyekto ng DepEd Osamis. Kabilang sa mga dumalo ang mga kawani at opisyales ng DepEd, LGU Osamis City, PNP Osamis at iba pang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor. On behalf of Philippine Ports Authority, nagpapasalamat kami sa Department of Education, Division of Osamis ay ginawad nilang parangal
sa PMO Misamis Occidental Ozamis bilang isa sa mga most outstanding stakeholders sa panahon ng paggawad at pagkilala sa mga distinguished stakeholders. At umasa po kayong patuloy po ang aming ahensya sa pagsuporta sa mga programa at proyekto ng DepEd gaya ng Brigada Eskwela, sa mga aktibidad nito lalong-lalo na sa panahong may mga biyahe at meetings ang mga estudyante at guro kung saan sinisiguro po naming maging komportable, safe, and secured at walang abala ang kanilang pagdaan dito sa Pantalan. At sa anumang aktibidad na kung saan pwede makatulong ang aming ahensya, kami po ay laging handa at taos-pusong magbibigay ng malasakit at serbisyo. Noong 2022, natanggap din ng PMO Misamis Occidental ang kaparehong parangal mula sa DepEd Ozamis. Paul Kalayag para sa PPA TV. Tutukan na iba pang may init na balitang Pampantalan sa aming pagbabalik. What's the popping word mga pops? Alam niyo ba kung ano ang packaging? First, let's spell it out. One word, P-A-C-K-A-G-I-N-G. Packaging. Ang packaging ay ano ng mga kargamento na inilalagay sa cargo ship, maaaring bilang break bulk o conventional, bulk o containerized. Packaging. That's what's popping! Nitong nakaraang Enero, ika-23, isa na namang international cruise vessel ang dumaong sa ating bansa. Ito ang Resorts World One na dumaong sa Manila South Harbor sa ilalim ng Philippine Ports Authority. Ito na ang ikatlong cruise ship na bumisita ngayon 2024. Para sa detalye, nag-uulat si Karen Ancheta. Makulay, masaya, at magarbo. Yan ang naging pagsalubong sa mga turistang lulan ng Resorts World One na dumaong sa Manila South Harbor nitong Martes, Enero 23 ng taong 2024. Dumiretso sa mga tourist spots sa Maynila ang mga turistang lulan ng nasabing cruise vessel para mamasyal. Good morning again, sir. My name is Karen from Philippine Ports Authority, and I would like to know your name, sir. Yes, magandang umaga, everyone. My nickname is Nosse. The Filipino crew, they used to sing for me the Nossi Balasi. So I know that song, heard it many times. Yeah, that's my nickname, Nosse. I worked as the staff captain on board. Some other cruise lines, they call it the deputy captain. We are two captains on board, and I'm the second one assisting. Captain's right hand. And how is MV Resorts World One different from other ships, sir? Magical. Oh, okay. And the rest I'll leave for you to explore. Nabigyan din ng pagkakataon na makapag-ikot ang pamunuan ng Philippine Ports Authority, Port Management Office NCR South, at Department of Tourism NCR sa Resorts World One cruise ship. Maiden call of MV Resorts World One, or should I say the return of the Resorts World One after its branding, is a testament that we are indeed back to normal. I would like to thank Resorts World Cruises on being part of this comeback of the tourism industry, which is one of our economic drivers. Matatandaang bago ang nasabing pagbisita nito, nagkaroon ng pre-arrival meeting at inspection sa Pantalan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ng PMO NCR South bilang maagang paghahanda sa pagdating ng international cruise ship. Nanatili lamang ang Resorts World One sa Manila Port ng buong araw bago naglayag patungo ng Boracay. Pangatlo na ang international cruise ship MV Resorts World One na dumaong dito sa Manila Port ngayong taon. At inaasahan na marami pang darating na mga international cruise ship sa Pantalan sa mga susunod na buwan. Karen Ancheta po para sa PPA TV. Bumisita kamakailan lang sa Port of Corimao, Ilocos Norte ang mga ambassadors mula sa bansang Sweden, Finland, Norway at Denmark. Layunin ng kanilang pagbisita na alamin ang mga port development projects at mga teknolohiyang ginagamit sa mga operasyon sa Pantalan. Para sa kabuoang balita, nag-uulat si Paulo Salamatin.
Mainit na sinalubong ng Port Management Office ng Northern Luzon ang pagdating ng mga ambassadors to the Philippines ng Nordic countries mula Sweden, Finland, Norway at Denmark sa Port of Corimao noong ika-24 ng Enero 2024. Layo ng nasabing pagbisita ng mga nabanggit na ambassadors na maging pamilyar sa port development projects ng PPA sa Port of Corimao at alamin ang mga teknolohiyang mga ginagamit sa kanilang pantalan. Highlight ng pagbisita ang pagbabahagi ni Port Manager Marieta Odicta sa mga pasilidad na mayroon ng Port of Corimao at mga kasalukuyang proyekto sa nasabing pantalan gaya ng construction of staff house and law enforcement building, reclamation and expansion of port operational area, construction of breakwater, rehabilitation and improvement of main pier and cruise berth, dredging activities sa entrance channel at berth area. Nagpasalamat naman ang mga ambassador sa mainit na pagtanggap sa kanila ng PMO staff at nagpahayag ng kanilang kasiyahan sa pagkakaroon ng pagkakataon na makita ang makabagong infrastruktura at proyekto sa Port of Corimao. Paulo Salamatin para sa PPA TV. Nakilahok ang Port Management Office ng Masbate sa Filipino Brand of Service Excellence Training na inorganisa ng Department of Tourism Regional Office. Ang nasabing training ay naglalayong magbigay ng karagdagang kaalaman pagdating sa paghahatid ng serbisyo sa mga turista. Para sa kabuuang ulat, narito si Cara Perdido. Mabuhay at maligayang pagdating. Yan ang naging sentro ng pagsasanay na isinagawa ng Department of Tourism Regional Office 5 tungkol sa Filipino Brand of Service Excellence itong buwan ng Enero taong 2024 kung saan aktibong nakilahok ang 18 empleyado ng Port Management Office ng Masbate. Ipinakilala sa mga kalahok ang mabuhay gesture bilang simbolo ng Filipino Brand of Service. Ang Filipino Brand of Service Excellence ay isang programa na sinimulan ng DOT upang isulong ang mga natatanging serbisyo sa lahat ng tourism-related establishments sa bansa. Bukod sa mga empleyado ng PPA, dumalo din sa nasabing pagsasanay ang CAAP at Provincial Governor's Office. Mahalaga ang Filipino Brand of Service Excellence Training dahil nagsisilbi itong gabay at pamantayan ng kung paano tayo dapat makitungo sa ating mga kliyente. At dito sa PMO Masbate, naniniwala kami na dapat ito ay isa buhay at isa puso ng ating mga frontliners. We are also committed to give them quality and excellent customer service. Matatandaang nitong nakaraang taon, isinagawa ang kaparehong pagsasanay sa PPA Head Office, patunay na isa ito sa mga adhikain na patuloy na sinusuportahan ng PPA para makapagbigay ng progresibo at may kalidad na serbisyo sa pantalan. Cara Perdido para sa PPA TV. Sa aming pagbabalik, matakam sa mga pagkaing hatid ng sikat na street food market sa Tondo, Manila na ilang minuto lang ang layo mula sa ating Northport Passenger Terminal. Abangan yan sa aming pagbabalik. Afam sa Pantalan Season 3 with Kenchan Ugbo Tondo Edition Part 1. Hi guys! Nandito ako ngayon sa Ugbo Street, Tondo kung saan 10 minutes away lang to sa ating Northport Passenger Terminal. At alam niyo ba kung bakit ako naka-selfie video ngayon? Kasi ang ating guest for today ay si Pen! Yes, ang aking cameraman. So tara, samahan nyo kaming tuklasin kung ano ang mga street food na dapat namin try dito sa Ugbo Street, Tondo. Cameraman pa din. Ako taga-tingin lang. Kailangan na kumuha ng seats. Walang. So sa akin, chocolate syrup. Yung pinalagay ko yung sa'yo. Sa akin naman is blueberry and strawberry syrup. Dahil mahilig ako sa blueberry and strawberries. So ayun. Pero sobrang lamig na. Pinobo mo na, hindi naman siya ganun kalamig. Paghawak mo lang. Tapos ang cool lang na may lumalabas na
Parang smoke sa labi mo. Sa bibig mo, gano'n. Dahil sa sobrang lamig niya, yung syrup niya yung parang nagiging ice cream na mismo. And yung parang mga cereal eh. Parang cereal. Parang lumpia na crackers. Ganun yung lasa niya. Na parang cereal. Yung lumpia cheese, yun. Oo, yun yung lumpia cheese. Parang ganun yung lasa. Actually, ang sakit hawak. Appetizer pa lang. Kasi maya, marami na kami kakain. Uy, gusto ko to. Feeling ko favorite ko din to. Shabu-shabu. Shabu-shabu. Lalo ngayon, medyo malamig. Sakto. Masarap. Sana masarap yung sabaw. Ito yung akin. So ngayon guys, magluluto tayo ng shabu-shabu. Kakalagay lang natin ang mga ingredients dito sa kanilang kalan. And actually, mag-wait lang tayo kasi meron ng sauce and everything. Unang step, mamimili lang kayo kung anong gusto nyo dito. May iba't ibang toppings. Ayan, as you can see. Iba-iba yung toppings niya. Pero pwede bang, kunyari, yung toppings nandito, tapos gusto ko dito. Pwede ba yun? Palit-palit. Pwede pala. Piling na ako yun. Pwede ka magkakaroon. 60 per stick. Pero lahat to, 160. May isang hindi mainit? Sure ko yan. Ay, hindi nga siya mainit. Ang galing. Mainit siya sa akin dito. Yung toppings, asan yung toppings sa ilalim? Ayan, pinili. Okay, nasa ilalim. Pwede rin siyang prito, pwede rin siyang... Pwede na ako mag-sideline dito. Doon na rin kami umorder ng drinks namin. Ito ay mixed fruit. Meron siyang honeydew, watermelon, dragon fruit, kiwi, papaya. And ako talaga, favorite ko talaga ang kiwi saka dragon fruit. Kasi talaga, for the addict talaga si bakla kapag dragon fruit and kiwi. Ikaw, Ken, masarap siyang comment. Nakain pa ako eh, tuloy lang. Masarap, matamis siya. May times na ganun kami shoot na yung, sana yung kumain. Binidyohan, may video na namin, nakakabigit ko ng sobrang sarap. Ken, pakita mo yun? Nakakabigit ko ng sobrang sarap. Ganun niya kahilig kumain. Next time, sa mga susunod na episode. Sobrang sarap na. Sure na siya yung kasama ko sa susunod na episode. Malay mo, di ba? Sure na sure. Sana yung nag-desisyon. Gusto yung akin. Wow, lakas to. So, 10/10 spoon. Actually, yung drinks niya, pwede na ring dessert. Kasi talagang halo-halo na siya and healthy pa siya. Pag ininom mo, parang ang healthy ko kasi ang daming prutas. Pero, ang advice ko is, huwag kang iinom ng fruit shake habang kumakain nito kasi mapupusog ka agad. Dahil bukod sa mabigat sa chat mo, kung shabu-shabu na, ang daming fruits niya. Kaya mapupusog ka talaga agad. Unahin mo muna yung shabu-shabu bago ka pa. Pwede naman kung anong gusto mo. Pag kami sinabi, kami ni-epas eh. Pwede kung anong gusto mo. Para sa akin, nina-judge na kasi yung mga yung mga inuna yung dessert. Eh ako yung unang tao na hindi ko naman kasi ginedit. Hindi ko alam kung bakit, pero kunyari, pag kunyari kalagitnaan ng pagkain ko, parang gusto ko mag-dessert bigla. Parang gusto ko siyang in-between o kaya naman na yung dessert. Yun, so depende yun sa kung anong trip mo. Kahit ano naman, sobrang sarap naman pareho. So, super worth it naman. Hindi na ako. Ano trip mo yung bahala ka? Umagay na lang! Love trip, food trip, at kahit ano pang trip. Sa Ugbotondo, yan ang aming nasulit! Bye! Abangan ang mas pinalakas, mas pinaganda at mga kaabang-abang na storya sa ating pantalan at mga kwento ng bagong Pilipinas. Mabuhay ang bawat Pilipino, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas! Matagumpay na naisagawa nitong ika-28 ng Enero ang Bagong Pilipinas Kick-Off Rally sa Quirino Grandstand sa Maynila. Ang Bagong Pilipinas ay panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa pagkakaisa, transformasyon ng ekonomiya at lipunan at para sa pag-unlad ng bawat Pilipino. Nasaksihan ito ng libu-libong mamamayan.
Kabilang na ang mga Pilipinong patuloy na naniniwala at sumusuporta sa magandang programa at adhikain ng administrasyon. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Dumalo rin at nagpakita ng suporta ang mga ahensya ng pamahalaan kabilang na ang Philippine Ports Authority. Nakiisa ang humigit kumulang 100 empleyado ng PPA para sa mithiin ni Pangulong Marcos na mapabuti ang kinabukasan ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng tapat, agaran at kalidad na serbisyo sa bawat Pilipino. At dito po nagwawakas ang makabuluhan talakayan ng mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng pantalan. Manatili po tayong ligtas at mag-ingat sa ating mga biyahe. Inaabisuhan po natin ang ating mga kababayan na laging i-check ang PPA social media accounts para oras-oras updated kayo sa kalagayan ng inyong mga biyahe. Makakaasa po kayo naka-standby at laging alerto ang mga kawani ng PPA. Dahil naniniwala tayo sa PPA, ang pagbangon, pag-unlad, abot tanaw. Muli ako po si Eunice Monte at ito ang PPA Ngayon.